Nabulabog ang Barangay Santo Niño sa Pasay nang matagpuan doon ang ilang supot na naglalaman ng putol-putol na labi ng isang babae. Sino ang kawawang biktima ng karumal-dumal na krimeng ito? At ano ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkamatay? Umaga ng Pebrero 29 nitong nakaraang linggo. Isang nakapandulumang balita ang gumising sa mahimbing na tulog ng mga taga-Kalye Malave sa Santo Niño, Pasay. Dalawang nagtatabaang plastic bags ang natagpuan sa gilid ng bahay ni na Dr. Sonia Go, isang kapitbahay ang unang nakapuna sa mga bag na plastic. Yun nga, plastic. Plastic pa lang, pero hindi pa namin siya kung tao yun. Tapos, pinahawakan niya sa akin. Ano mo, tingnan niya. Ako naman, hawak. Tapos may nagsabi naman, "Uy, huwag mong hawakan. Baka ma-fingerprint siya. Pagin mo na si Kapitan doon." Hindi ko na yung plastic bag nang natumba ho, may tumulong dugo. Ngayon, ang pinabuhusan ko sa nakatira sa amin na nangungupahan. Umanod na naman ho ang maraming dugo. Kumuha na kayo. Nung nakita ko yung dalawang plastic bag, tumawag na ho ako sa police station, saka sa barangay captain. Hindi mo kilala yung babae? Hindi ko kilala. Agad na nakabot sa kalamaan ng mga pulis ang tungkol sa mga plastic bags. At nang dahan-dahang bulat-latin ng mga ito, tumambad sa karamihan ang pira-pirasong katawan ng isang babae. Nakahiwalay ang ulo sa katawan, kasama nito ang mga bintik sa isang plastic. Sa isang plastic bag naman, ang leeg, dibdib at tiyan ng biktima. Laman din ng plastic bag ang ilang piraso ng damit na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima na lilimahid sa dugo. Hindi ko akalain na yung pala patay na yung karga, yung laman. Yun na nakita ko. Taga rito yung babae? Kasi yung taga-morgue, inangat pa yung ulo nun. Yung dumating ng mga investigador. Inangat yung ulo. Kilala niyo ba ito? Ganon. Wala, hindi namin makilala kung sino. Kung mahina-hina ang sikmura mo, masusuka ka. Sa lansa ng dugo at itsura ng sinapit ng dalaga na may 5 feet hanggang 5 foot 2 inches ang taas. May edad na 20 at kayumanggi. Ayon sa mga pulis, tinataya nilang wala pang isang araw na naka-plastic ang mga pira-pirasong katawan. May depresya sa isip. Kasi wala namang normal na, kadalasan naman yung mga normal na tao, pag pamatayo talagang sasaksakin yan o babarilin. Iiwanan na doon, bahala na siya. Ilang mga katanungan dito sa kaso ng Chop Shop Lady. Unay, bakit kinailangan pang i-display ng salarin o ng mga salarin ang bahagi ng katawan ng babae? Pangalawa, kung nais nang itago ang parte ng katawan ng babae, ba't hindi na lamang itinapon sa estero kung saan hindi gaanong mahalata ito? At ang mga kasagutan kaya sa mga katanungang ito ay nandito rin nakapaloob sa Kalye Malave. Mahirap nang makilala ang isang bangkay lalo na kung may pagbabago na sa anyo nito. Dito pa lamang sa morgue, hindi na bababa sa 10 pamilya ang nagtutungo dito upang angkinin ang di pa nakikilalang bangkay. Hindi kilala daw nila, ganon. Tapos, iba sabi na kasama na sa trabaho. Kinabukasan bandang alas 10 ng gabi, isang grupong nagtungo sa morgue. Nagpakilalang ina at asawa naman ang dalawang ito. At kung pagbabasihan ng pait na nararamdaman ng pamilya nang makita nilang bangkay, marahil ay sasabihin mong malapit sa mga puso nila ang biktima. Sa tulong ng mga palatandaang itinuro ng ina ng biktima na si Adela Carpio, tulad ng pilit sa noo, nunal sa paa at maliit na kaliwang kamay, mabilis na nakilalang tinaguri ang Chop Shop Lady ng Pasay. Base sa pag-iimbestiga ng SOCO o Scene of the Crime Operatives,
ng Southern Police District Command. Ang biktima ay kinilalang si Janet Divina. Nag-start na siyang mag-decompose kasi nag-greenish na yung face niya, tapos yung dito niya nag-greenish na. Yung yung sa neck, makikita mo yung yung pinanggalingan yung neck, nung head niya. Parang hindi siya smooth. So, madideduce mo na hindi sharp yung knife at saka hindi isang blow lang na gano'n, paulit-ulit. Minsan lang sa isang linggo kung umuwi si Janet sa kanyang ina na si Aling Adela. Naalala pa ni Aling Adela ang huli nilang pagkikita nito lamang nakaraang Sabado. Bali, lang siya, dahil sinabi niya na kukunin niya yung, kumuha kasi ng damit niya eh. Ngayon, tinanong ko kung saan siya pupunta. May pupuntan lang daw sandali. At saan daw siya pupunta? Hindi niya sinabi sa akin, sir eh. Basta sinabi niya lang na yung, ihatid niya lang yung jacket, yung Edgar na yun. Isang lalaking nagngangalang Edgar ang sinasabing madalas na tumatawag kay Janet bago ito matugpong isang niluray-luray na bangkay. Kung minsan daw, may tumatawag sa kanilang bahay at nagbibigyan ng babala kay Aling Adela na mag-ingat kay Edgar. Kasi may pilat nga dito. Tapos yung Edgar na yun, palaging tumatawag dati yun. Ngayon, siguro may relasyon sila siguro ako dahil kasi pag tumatawag yung lalaki, sinasabi niya na magkikita silang dalawa. Matagal ding nagsama sina Ronnie at Janet at nagbunga ito ng 2 anak. Bagamat hindi kasalan dalawa, matagal na palang hindi nagugustuhan ni Ronnie ang pamumuhay ni Janet na para bang dalaga at mahilig magpalaboy-laboy. Ayon na rin kay Ronnie, ito raw ang maaaring naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nasira nga ako siya sa mga kaibigan niya eh. Kung sino mga kaibigan niya, tinutukoy niyang bilhin, Judith, tulungan niyo naman oh. Kasi, yun lang ang binabanggit niya eh, hindi ko naman alam. Kasi sinasabi ko sa asawa ko, sino ba talaga yung bilhin na yun, saan nakatira? Monumento nga, sabihin mo sa akin yung address, eh kung madisgrasya ka, kasi ang disgrasya ko sa dumarating, saan kita hahanapin? Sabi ko gano'n, yun lagi ang pangarap ko sa kanya. Buong kalooban ko talaga tinatanggap ko na para talaga silang kasali. Naniniwala rin ang ina ni Ronnie na si Aling Sonia na tila ba napapabayaan na si Janet ng kanyang ina. Oo, kung anong pagmahal ko sa anak ko, mas sahol pa sa pagmamahal ko kay Janet. O, totoo talaga simula sa pool. Kaya hindi ko akalain na gano'n ang mangyari. Wala akong pagkukulang sa kanya. Lahat ng payo ko sa kanya. Gusto ko, sabi ko, ito Janet, huling pag-uusap na natin. Magsalita ka naman para maintindihan kita kung anong problema mo. Hindi ko talaga nasagot. Ayaw niya talaga sumagot.